Sheila's POV. Marina kong pumikit para pigilan ang pagtulo ng aking luha, pero hindi ko kaya dahil walang tigil ito sa pagtulo. Agad ako nakarinig ng katok at sumilip dito si Lola. "Bakit ka umiiyak, Iha?" Nag-aalalang tanong niya sa akin. "Wala po, Lola." Sabi ko at umiling pa. "Si Judah ba?" Tanong niya. "Wala po ito, Lola. Medyo masama lang pong pakaramdam ko." Sabi ko na lang. "Bumaba ka na at kumain," sabi niya. "Opo," sabi ko. Nag-ayos ako ng aking sarili at naghandang bumaba. Hindi pa ako nakakalapit sa pinto na agad kong maramdamang parang umikot ang aking sikmura. Dali-dali akong pumasok ulit sa banyo. Napaluha ako sa pagduwal pero wala namang ibang lumabas doon kung hindi puro laway lang. Napahawak ako sa aking dibdib. Posible kayang buntis ako? I'm afraid makaapekto sa kanya ito. To bear a child in the future. Naalala kong sabi ng isang doktor nung bata pa ako. Agad ko itong inaalis sa aking isipan. Kung mapatunayan kong ang buntis ako, gagawin kong lahat para maging ligtas lang siya. Maingat akong bumaba at naabutan si Lola at Belle sa may sala. "Pinaghanda kita ng sandwich," sabi ni Belle. "Salamat," nakangiting sabi ko. Umupo ako sa may dining at kinain yun. Kumuha na lang ako ng orange juice sa ref. "Lola, pasyal tayo please," rinig kong sabi ni Belle. "Hindi ka ba napapagod, apo?" Natatawang tanong ni Lola dito. "Lola naman, alam mo namang hindi ako mapakali sa isang lugar lang." Giit niya dito. Bumaling si Lola sa akin. "Ikaw, Sheila, gusto mo bang mamasyal?" Tanong ni Lola sa akin. "Kayo po ang bahala," tipid ng ngiting sagot ko sa kanya. Iniwan ko ang aking cellphone sa bahay. Ayoko din naman munang makausap si Judah. Gusto ko kapag nag-usap na kami, hindi na mainit ang ulo ko. Dahil kung hindi ko ikukondisyon ang sarili ko, ay paniguradong magiging sarado ang utak ko para paniwalaan ng mga dahilan niya. "Doon tayo magmerienda," turo ni Lola sa isang cafe. Lola, susunod na lang po ako. May bibilin lang po ako." Paalam ko sa kanila. "Ganun ba, Iha? Gusto mong samahan ka na muna namin?" Tanong niya. "Hindi na po, sandali lang naman po ako." Pagtanggi ko pa. Dumiretso kaagad ako sa pharmacy para bumili ng pregnancy test. Pagkabili ko'y dumiretso ako sa common CR ng mall. Nanginginig ako habang ginagawa yon. Pikit mata kong hinawakan na mahigpit ang PT at nang matapos ay nagdasal. "Buntis ako." Natatawang umiiyak na banggit ko nang makita ang 2 pulang linya sa pregnancy test. Mabilis ako naglakad patungo sa cafe na kinaroroonan nila Lola. Pagkapasok ko ay agad ko silang nahanap. Nang makita ko sila ay lakad-takbong ginawa ko para makalapit habang mahigpit kong hawak ang pregnancy test. "O Iha, asaan ang binili mo?" Tanong ni Lola nang makita ako. Pero agad ko siyang niyakap at umiyak sa tuwa. "O bakit? Anong problema?" Kinakabahang tanong niya. "Lola, ang saya-saya ko." Naiiyak na sabi ko. "Buntis po ako." Dugtong na sabi ko at saka lalong naiyak sa tuwa. "Oh my God! That was a reason to celebrate, Iha." Paus na sabi nito at saka ako hinalikan sa pisngi. "Congratulations," sabi niya sa akin, saka ako niyakap ng mahigpit. "Anong drama to?" Tanong ni Belle habang may hawak na tray. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang hinawakan ni Lola ang kamay ko. "Wala, apo, namimiss niya lang ang kuya mo." Sagot ni Lola dito at pagsisinungaling. Bukas nandito na yun," natatawang sabi ni Belle. Bakit ba?" Pagsusungit ni Lola na ikinatawa namin. Pagkatapos kumain na napagdesisyonan ni Lola na pumunta na kami sa doktor. Lola, isama niyo na lang kasi ako," pagmamaktol ni Belle. Tinawagan kasi niya si Axel para sunduin si Belle. Hindi ko pa din alam kung bakit ayaw ni Lolang sabihin mo na ito kay Belle. "Huwag na, apo. O ayan na palang Kuya Axel mo." Sabi ni Lola nang mamataan namin ang paparating na itim na BMW ni Axel. "Kung ayaw niyo akong isama, Lola, dapat pinauwi niyo na lang ako. Bakit pinasundo niyo pa ako kay Kuya Axel?" Pagmamaktol ni Belle. "Lola," tawag ni Axel pagkababa niya ng kanyang sasakyan. Humalik mo na to kay Lola. "Axel, pwede mo bang iuwi muna si Belle? May lakad lang kami ni Sheila," sabi ni Lola dito. Tumingin muna ito kay Belle. Of course, Lola," nahirapang sabi nito. "Okay, everything's fine. Tara na, Sheila," sabi ni Lola at nauna nang pumasok sa sasakyan na dala namin kanina. "Ingat kayo," paalam ko sa dalawa.
Ninitaan lang ako ni Axel. Sakay na, Bel, sabi nito kay Bel. Yoko, matigas na sabi ni Bel at humalikip-kip pa. Huwag mong hintayin buhatin pa kita dyan, pagbabantang sabi ni Axel dito. Napangiti na lang ako dahil sa kanilang dalawa. Sumakay na ako kasama si Lola. Nasa kalagitnaan pa lang kami ng biyahe nang tumunog ang cellphone nito. Iho, miss na kita. Nandito ka naman na bukas, hindi ba? Masayang sabi ni Lola. Oo, si Sheila. Nasa tabi ko, sabi ni Lola habang nakatingin sa akin. Hindi mo raw sinasagot ang tawag niya, sabi ni Lola at inabot sa akin ang cellphone niya. Biglang nawala ngiti ko dahil hindi pa ako handang kausapin siya. Sheila, look, sorry hindi ako nakatawag kagabi. Nag-iya kasi si Zoren na uminom. Ang gagong yun, uminom ng marami. Hindi naman pala kaya, kaya ako nag-asikaso sa kanya kagabi. Doon na din ako natulog sa bahay niya. Pagpapaliwanag niya. Okay, sabi ko tagad pinatay ang tawag. Hindi ko alam pero kasi biglang narindi ang tenga ko sa boses niya. Hindi ko pa nababalik kay Lolang cellphone niya nang bigla itong may text. From Juda, Pueblo. Shit, Sheila, you just don't do that. I'm still talking to you. Wait for me. I'll be there tomorrow. Text nito. Agad ko na lang yung binura at binalik kay Lola ang cellphone niya. Thank you po, sabi ko pa. As you can see, Iha, ayoko munang sabihin mo kay Juda na buntis ka dahil I have a better idea, sabi nito. Ano po? Tanong ko. Malapit ng birthday niya. Bakit hindi na lang yun ang iregalo mo sa kanya? Ang magandang balitang yan. Excited na sabi pa din niya. Tumangutango ako. Okay po, Lola, nakangiting sabi ko. Congratulations, Mrs. Pueblo. Hindi na kami nagulat ng sinabi ng doktor. Nakinig lang kaming mabuti ni Lola tungkol sa mga dapat kong gawin. Nagbigay lang ito ng mga vitamins at gatas na dapat kong inumin. I'm so happy, Iha. Parang ayoko na tuloy bumalik ng US, sabi ni Lola habang naglalakad kami palabas ng ospital. Kailangan niyo pa po bang bumalik doon, Lola? Hindi po ba pwedeng dito na lang kayo? Alam niyo na po, may edad na kayo. Hindi na maganda sa inyong biyahe ng biyahe. Nag-aalalang sabi ko. Ano ba naman, Iha? Bagets pa ako, oh. Sabi nitong kumembot-kembot pa. At saka I need to settle something, seryosong sabi niya. Ano po ba yon? Tanong ko. Basta, para sa inyong dalawa ni Juda at sa magiging apo ko, nakangiting sabi niya sa akin. Hay, salamat, dumating din, sabi ni Belle pagkabukas namin ng pinto. Makakaalis ka na, Kuya Axel. May kasama na ako. Pagtataboy na sabi nito kay Axel na nakaupo sa may sofa, agad siyang pinalo ni Lola sa braso. Bakit ba pinapaalis mong Kuya Axel mo? Sabi nito kay Belle. Dito ka na mag-dinner, Axel. Baling ni Lola dito. I would love to, but I need to go somewhere, Lola. Maybe next time? Paalam nito. You sure? Tanong ni Lola. Yup. Sabi nito saka humalik sa noo ni Lola. Bye, Sheila. Paalam ito sa akin. Si Belle? Tanong ni Lola dito. Wag na, Lola. Baka bugahan pa ako ng apoy ng dragon na yan. Tumatawang sabi niya. Nakakainis ka! Sigaw ni Belle at padabog na umakyat sa itaas. Hinatid ko na si Axel palabas. Kakasara ko pa lang ng gate nang bigla na namang may mag-doorbell at kumulo na naman ang dugo ko dahil dito. Tabi nga, sanggi niya sa akin saka dumiretso sa loob. Pasalamat talaga siya at mas matanda siya sa akin at buntis ako dahil kung hindi. Sinara ko na lang ang gate at pumasok na sa pinto. O Iha, bakit ka napadaan dito? Tanong ni Lola sa kanya. Nating Lola, gusto ko lang po kayong dalawin. Tamad na sagot niya kay Lola. Ate Yuri! Tawag ni Belle pagkababa niya at saka nakipagbeso dito. Nakapagluto na po ba kayo ng dinner? Tanong niya sa mga ito. Not yet, sagot ni Lola. Good, I'm in. Ako munang chef for today. Masayang sabi nito. Umakyat na lang ako sa itaas at nagkulong sa kwarto. Ayokong lumapit kay Ate Yuri. Masyado siyang delikado para sa amin ng baby ko. Humiga ako sa kama tiningnan ng aking cellphone. Punong-puno ito ng text, tawag mula kay Juda. Dahil ayokong ma-stress ay hindi ko na lang yun pinansin at saka natulog. Nagising ako sa tawag ni Belle. Hey there, sister-in-law! Wala pang Prince Charming mo, kaya hindi ka pa pwedeng magpaka-sleeping beauty dyan. Natatawang sabi ni Belle sa akin. Tulog ka na tulog, wala tuloy akong kakampi sa baba. Alam mo namang parehong taste yung dalawang yun. Alam mo na, pareho ng oldies. Natatawang sabi ni Belle. Napangiti na lang ako dahil sa mga pinagsasabi niya. Tumawag na naman si Kuya sa akin, hinahanap ka.
Sabi ko natutulog ka, kaya tatawag na lang daw ulit siya mamaya. Sabi nito. Tara, kain na tayo. Sabi niya saka ko hinila pababa. Hinila niya ako sa may dining. Nakaupo na dun si Lola. Iha, kain na tayo. Sabi sa akin ni Lola. Upo ako sa tabi ni Belle. Maya-maya lang biglang lumabas si Ate Yuri na may dalang tray na may takip. Nilapag niya ito sa gitna ng mesa. May specialty, garlic roast chicken. Sabi niya sabay angat niya ng takip nito. Pagkabukas niya ng tray ay agad gumuhit sa ilong ko ang bawang na naging rason kung bakit naduwal ako. Tumakbo kagad ako sa may sink. Oh my Sheila, ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Belle sa akin. I forgot to tell you na ayaw niya ng amoy ng bawang, sabi ni Lola. Why Lola? Tanong ni Ate Yuri. Sheila is pregnant, masayang sabi ni Lola. Agad nabingi ang tenga ko sa sigaw ni Belle na katabi ko lang. OMG! Magiging tita na ako! Sigaw nito tumalon-talon pa. I'm so happy for you, Sheila! Sabi niya at mahigpit akong niyakap. But dapat natin itong isikreto kay Judah, okay? Sabi ni Lola. Secret! Sabi ni Belle at kumindat pa. Oh, a secret? Of course, ngiting asong sabi ni Ate Yuri. Congrats best, sabi ni Belle at muli ako niyakap. Congrats Sheila, nakangiting sabi ni Ate Yuri. Pero hindi pa siya nakontento at lumapit pa sa akin para yakapin ako pero nanigas ako sa binulong niya. Or I might say, condolence, bulong niya habang nakayakap sa akin. Naginit ang magkabilang mata ko. Gustong-gusto ko sampalin ang nakangising pagbumuka niya pero hindi ko magawa dahil nanigas ako sa sinabi niya. Marahan niya akong pinalo sa braso. Ano ka ba? It was for your figure. Nakangising sabi niya pero matalim ko pa din siyang tinitigan dahil sa pagkabatoy nilapitan ako ni Belle. I think you need to rest na. Ipaghahanda na lang kita ng iba. Nag-aalalang sabi nito sa akin. Rest now, Sheila. Nakangiting sabi sa akin ni Lola. Ano bang gusto mong kainin? Nakangiting tanong ni Belle sa akin pagkadating namin sa kwarto. O wala, tamad na sagot ko at tumalikod na lang. Alam ko nang iniisip ni Lola, kaya niya yung sinekreto ay dahil malapit ng birthday niya, hindi ba? Magiliw na pagkwento niya. Excited na ako makita ang pagmumukha ni Kuya kapag nalaman niya. Dugtong pa niya. Kita kong tuwang-tuwa siya, nakatulugan ko ng pagkakwento ni Belle. Pagkagising ko ay napagdesisyonan ko ng tumayo na. Pero pagkatayo ko sa kama ay kaagad na naman ako naduwal. Naluha ako sa pagkaduwal dahil kahit anong pilit ko'y wala namang lumalabas dito. Nangihina akong bumaba ng hagdan. Bakit bumaba ka pa? Dadalang kita ng pagkain dun. Nakangusong suway sa akin ni Belle. Ayoko namang magkulong doon sa kwarto. Sabi ko sa kumupo na lang sa may dining table kaharap siya. Si Lola? Tanong ko na hindi ko siya nakita. May pinuntahan lang. Kumain ka na. Sagot niya sa kanilagay sa harap ko ang 3 layer ng pancake na may chocolate syrup. Wow, ang sarap! Natatakam na sabi ko pa na ikinatuwa ni Belle. Dapat kamukha ko din yung pamangkin ko ha? Ako kaya nag-aalaga sa'yo. Nakangusong sabi nito habang tumataas-taas pa ang kilay. Napangisi ako dahil doon. Kung maganak ka na lang din kaya, pangaasar ko pa sa kanya. Ayoko, masisira lang ang figure ko. Laban na sabi pa niya at padabog na lumakad papunta sa may sala. Mabilis kong naubos ang pancake na binigay niya sa akin. Pero nakaramdam pa rin ako ng gutom. Belle, nagugutom pa din ako. Pagpapaawa kong sabi habang nakahawak sa aking tiyan. Gosh, Sheila, that's a 3 layer of pancake consists of so many carbs and ngayon gutom ka pa? Na-amaze na sabi niya. Dahil sa pagka-question niya sa gutom na nararamdaman ko, ay agad ako napaluha. Sige, wag na lang. Matutulog na lang ako sa itaas. Mahinang paalam ko sa kanya at saka lumakad ng nakayuko. Agad ko narinig ang pangbuntong hininga niya. Okay, fine. Gagawa pa kita. Pagsuko niya. Thank you. Madami ha? Nakangiting sabi ko pa. Naging mabilis ang buong araw para sa amin ni Belle dahil wala naman kaming ginawa ko hindi kumain at manood ng movie. Lola! Masayang bati niya ng pagkatapos ng tanghalian ay dumating si Lola na madaming dalang prutas. Wow! Ang daming grapes! Sigaw ni Belle sa kanilang takan yun. Magdahan-dahan ka nga't baka mabiliaukan ka dyan. Nakangising suway ko sa kanya. Kumain ka din, sabi niya saka ko sinubuan. Anong oras ba darating si Judah? Tanong ni Lola sa amin habang gumagawa siya ng fruit salad. Hindi na kami nakasagot ni Belle. Nagulat na lang kami na sumigaw si Judah. Andito na! Nakangising sabi niya pa. Kuya! Sigaw ni Belle at saka yumakap sa kuya niya.
Para naman totoong na-miss niya ako, panunuyang sabi niya sa kapatid. Pasalubong ko lang ang gusto mo, pangaasar niya pa dito. Okay, fine, pagsusupladan ni Belle. Lola, malambing na tawag ni Judah dito at saka ito hinalikan sa noo. Napairap ako sa kawalan nang hindi siya nagabalang pansinin ako. Ayoko din naman siyang pansinin. Umakyat na lang ako sa kwarto namin at saka humiga at natulog. Nagising ako na may maramdaman ako mabigat na nakadagan sa aking tiyan. Agad ako napatingin dito at nakita kong kamay ni Judah. Dahan-dahan kong inalis ito pero lalo lamang itong humigpit. Judah, bababa na ako, sabi ko saka pinilit tanggalin ang kamay niya. Hindi pa tayo nag-uusap. Paus na sabi niya dahil siguro sa pagod. Mamaya na, tamad na sabi ko. Ngayon na Sheila. Seryosong utos niya sa akin. Teka, naiihina ako. Pagpapalusot ko pa para lang makaalis. Narinig kong pag-ikting ng panga niya. Saka unti-unting lumuwag ang hawak niya sa akin. Pagkalabas ko ng banyo'y wala na din si Judah sa kwarto. Marahil ay bumaba na yon. Kaya naman sumunod na ako't nakita ko siyang nakaupo na sa may dining para mag-dinner. Iha, ako ang nagluto ng dinner. Sinigurado kong wala tong bawang. Masayang tawag sa akin Lola. Ano naman kung may bawang? Nagtatakang tanong ni Judah. Girl secret, pangaasar ni Belle habang nakataas pang isang kilay niya. What's with that? Girl secret? Panunuyang sabi ni Judah na may kasamang pag-iira pa. Tara na Iha, sabi ni Lola sa akin at maingat akong inalalayang paupo. Bigla ko natakam at napadila sa aking labi nang nakita kong nakahain sa lamesa. Mabilis akong kumuha at naglagay ng mga yun sa aking pinggan. Anong nangyari? Bakit puro prito to? At saka puro pang breakfast? Nagtatakang puna ni Judah sa mga pagkaing nakahain. Naku naman Iho, kumain ka na lang. Nakangiting saway sa kanya ni Lola. Hindi ko naman sila masyadong pinapansin dahil talagang ang buong atensyon ko ay nasa pagkain sa harap ko. Ang sarap! Mihinang bulong ko nang sumusubo ako ng scrambled egg na maraming sibuyas at saka tosino. Hoy Sheila, magdahan-dahan ka nga, saway sa akin ni Judah. Dahil sa pagpuna niya ay dinahan-dahan kong subo ko kahit gustong-gusto ko na talagang kumain ng marami. Feeling ko kasi ilang araw ako hindi nakakain pero nawalan ako ng gana sa sumunod niyang sinabi. Ang takaw. Natatawang pangasar niya pa sa akin. Tumingin ako kina Belle at Lola. Takot ang mga mukha nilang nakatingin kay Judah na sumusubo ng pagkain habang tumatawa-tawa pa. Dahil sa nagbabadyang luha sa aking mga mata ay kaagad akong tumakbo papunta sa kwarto. Humiga na lang ako sa kama at nagtalukbong ng kumot. Maya-maya lang ay naramdaman kong lumundo ang kabilang parte ng kama. I didn't mean it, sabi nito, pero rinig mo pa din ang pangaasar, hindi ako gumalaw. Patuloy lang nakatalukbong ako ng kumot. Pero napahigpit ang yakap ko doon nang humaplos ang kamay niya sa aking bewang. Narinig ko mihinang pagtawa niya. At saka hindi ka naman tataba. Ang sexy-sexy mo nga oh. Habang sinasabi niya yun, itinaas baba niya ang kanyang kamay sa aking bewang. Okay, wala sa sariling sagot ko. Ay! Napahiyaw ako na bigla niya akong inikot at iniharap sa kanya at saka tinanggal ang pagkakatalukbong ng kumot sa akin. Kahapon ka pa ganyan sa akin, ano bang problema? Nagtatakang tanong niya sa akin. Umiling-iling lang ako. Tell me, utos niya sa akin. Hindi ko siya sinagot. Napatingin ako sa pagtaas baba ng Adam's apple niya dahil sa paglunok. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin at bigla akong tumango at pumaibabaw sa kanya. Ikaw Sheila, tinuturuan ka ni Lola? Hindi ko na siya pinatapos at agad ko siyang hinalikan. Narinig ko mumunting halakhak niya sa pagitan ng halik namin. Agad lumalim yun dahil nakasuportang kami niya sa batok ko at ang isa naman ay kung saan-saan gumagala. Judah! Daing ko nang lumapit ang kamay niya sa kaliwang dibdib ko pero nadismaya ako ng pinutol niyang halik. Bakit parang lumaki to? Nakangising tanong niya habang nakataas ang isang kilay. Agad akong nailang dahil nakahawak pa din siya doon. Ganyan naman talaga yan, nihiyang sabi ko. Hindi maliit lang ito noon. Pangaasar niya sa dibdib ko. Kaya naman agad ako nagtakip ng muka gamit ang dalawang kamay ko at saka umalis sa ibabaw niya. Si Lola talaga, kung ano-anong tinuturo sa'yo. Pangasar niya habang tumatawa. Tatagilid na sana ako nang hinila niya ako at siya nang pumaibabaw sa akin. Inumpisahan mo tapos hindi mo tatapusin. Tanong niya gamit ang kanyang nakakaakit na boses habang nakataas pa ang kilay. Kasi nilalait mo. Naiilang na sagot ko. Sumasagot ka na naman ha? Pagbabanta niya. Nagtatanong ka kasi. Sagot ko. Paparusahan kita. Sabi niya at saka ko sinunggaban ng halik.
Mabilis kong sinuklian ang malalim niyang paghalik pero natigilan ako nang maalala kong buntis nga pala ako. Pwede bang magdahan-dahan ka lang? Nihiyang sabi ko. Kumurbang isang mapang-asar ng ngiti sa kanyang labi. As you wish, baby. Nakangising sabi niya at saka ko maingat na inangkin. Saan po kayo pupunta, Lola? Tanong ko nang maabutan ko siyang may inaayos sa may dining. Hahatidan ko lang si Judah ng lunch, iha. Nakangiting sagot niya sa akin. Pwede po bang ako na lang? Kagatlabing tanong ko. Sigurado ka ba dyan? Ayaw mo bang magpahinga na lang? Nag-aalalang tanong niya. Gusto ko din po sanang lumabas. Nakakalungkot po kasi magkulong na lang sa kwarto palagi. Paliwanag ko. O siya, sige, basta mag-iingat ka. Sabi niya at saka binigay sa akin ang lunchbox. Thank you po. Masayang sabi ko at saka mahigpit siyang niyakap. Ay, Diyos kong bata ka. Hindi ako makahinga. Natatawang reklamo niya. Mahal ko po kayo, Lola. Parang batang sinabi ko. Mahal din kita, iha. Malambing sabi niya, saka ko pinayuko at hinalikan sa noo. Nagpahatid ako sa driver papunta sa kumpanya nila Judah. Pagkalabas ko ng elevator ay nagdiretso ako sa harap ng pintuan ng opisina ni Judah. Nakatatlong katok ako dito, saka ko binuksan. Sige, susubukan kong pumunta dyan. Alagaan niyo siyang mabuti. Sabi niya sa kausap niya sa cellphone. Agad siyang napangiti at binaba ang cellphone niya nang makita ako. Hey, nakangiting tawag niya sa akin at saka ko hinalikan sa labi. Pinadalahan ka ni Lola ng lunch? Sabi ko at saka pinakitang lunchbox na dala ko. Thank you, sabayan mo na ako. Sabi niya saka ko hinila papunta sa may sofa. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain na magsalita to. Babalik ako ng Iloilo bukas. May naiwan pa kasi ako doon na kailangan tapusin. Sabi nito. Ilang araw? Tanong ko. 1 week lang siguro ulit. Sabi niya habang patuloy na sumusubo. Ang kumpanya o si Gianna? Tanong ko. Agad siyang nagangat ng tingin sa akin. Sinong pupuntahan mo doon? Dugtong na tanong ko. That is nonsense, Sheila. Seryosong sagot niya sa akin. Si Gianna ang pupuntahan mo doon? Mangiyak-ngiyak na pahayag ko. Hindi ba? Hindi ba siya na naman? Pagpupumilit ko. Okay, fine. Kaibigan ko si Gianna. Kailangan niya ako ngayon. Buntis siya pero iniwan siya ni Kenzo. Paliwanag nito. Pero kailangan din kita ngayon. Umiyak na sabi ko sa kanya. Sheila, please, don't be selfish. Sabi niya sa akin na nagpainit ng ulo ko. Hindi na natin problema kung sa maling lalaki siya naglandi. Galit na sigaw ko sa kanya. Pero kaagad ako nakatanggap ng isang nakakabinging sampal. Watch your words, Sheila. Hindi lang kung sinong babae si Gianna. Galit na sabi niya sa akin. Mula sa pagkakatayo na paupo ako muli sa sofa. Siya pa din ang mahal mo. Garalgal na sabi ko dahil sa pag-iyak. Agad ko naihilamos ang 2 palad sa aking muka. I'm sorry, nag-aalalang sabi niya. Napatingala ako dahil dito tagad kong nakitang paglambot ng ekspresyon ng kanyang muka. You never tried. Umiyak na sumbat ko. I tried, Sheila. Nakita mo naman hindi ba? Balik na sumbat niya sa akin. No, Judah. Kasi kung sinubukan mo, dapat mahal mo na ako. Dapat mahal mo na ako kasi lahat naman ginawa ko na. Nahirapang sigaw ko dahil sa sobrang pag-iyak. Walang ibang naririnig sa loob na opisina niya kung hindi ang hagulhol ko at ang mabibigat na paghinga ni Judah. I tried. Minahal kita. Mahinang sabi niya na parang siniguradong sigurado siya. No, Judah. Kaya ba nag-ibang pakikitungo mo sa akin dahil kailangan mo magkaanak para mapunta sa itong kumpanya? Desperadong tanong ko sa kanya. That's bullshit! Sigaw niya tagad na patingala. Napakababaw ng tingin mo sa akin, Sheila. Galit na pahayag niya. Kitang-kita ko sa mga mata niyang galit sa bawat pagbigkas niya at sa talim na tingin niya sa akin. Kayang-kaya kong makuha ang kumpanyang ito kung gugustuhin ko. Hindi ko kailangang gumamit ng iba o kahit anak. Madiing paliwanag niya. Mahalin mo naman ako, Judah. Kahit konti lang. Pagmamakaawa ko. Kahit konti lang. Sabi ko't saka humaguluhol. I love you, Sheila. Malambing na sabi niya pero may dinugtong pa siyang nagpagunaw sa buong mundo ko. But not in the way I love Gianna. Maluhaluhang sabi niya sa akin. Agad kong naikuyam ang kamao ko. Sana hindi mo nalang binagong pakikitungo mo sa akin. Sana hindi mo hinintong pagbubugbog sa akin. Pinaasa mo lang ako. Pinaasa mo lang ako sa wala. Umiyak na sigaw ko sa kanya. Mabilis kong tinahak ang daan palabas. Hindi ko alintanang paminsan-minsang pagkatapilo ko at pagtama sa ibang bagay. Shit! Malakas at galit na sigaw niya pagkasara ko ng pinto. Sumakay ako kaagad ng taxi at nagpahatid sa bahay. Wala akong ginawa kundi umiyak.
Pagkababa ko'y agad akong pumasok sa loob. Ano nangyari, Iha? Nag-aalalang tanong ni Lola na napatayo sa pagkakaupo niya. Ayoko na po. Nahihirapang sabi ko. Shh, tumahan ka. Makakasama sa'yo yan. Pag-aalo niya sa akin. Mahigpit niya akong niyakap. Magpahinga ka na muna sa itaas ha? Kakausapin ko si Judah. Pag-aalo nito sa akin. Uuwi po muna ako kila Mommy. Pagpapaalam ko. No, Iha. Kailangan niyo itong pag-usapang mag-asawa. Buntis ka. Isipin mo naman ang bata. Pakiusap niya sa akin. Sorry po, Lola. Uuwi po muna ako. Pinal na sabi ko at saka mabilis na kumawala sa yakap niya. Iha naman. Huwag kang magpapadalos-dalos. Problemadong tawag niya sa akin pero dahil sa bigat ng nararamdaman ko, ay nagtuloy-tuloy ako sa itaas at malakas na sinara ang pinto. Napasubsob ako sa kama at umiiyak. Lahat ng lakas ko ay binuhos ko dito. Wala na akong pakialam kung magusot man ng comforter na higaan. Bakit ba hindi na lang ako? Umiiyak na tanong ko. Ginagawa ko naman ang lahat. Pagsusumbong ko sa kawalan. Ilang sandali pa akong sumubsob doon hanggang sa naubos ng lakas ko. Nang nakayanan ko ng tumayo'y agad kong kinuha ang maleta ko. Uuwi muna ako kila Mommy. Hindi makakabuti sa anak ko kung palagi na lang akong iiyak dahil kay Judah. Nang matapos ko ng lahat at nailagay ko na lahat sa aking maleta, ay agad na ako lumabas sa kwarto dahil pag nagtagal pa ako dito ay baka maabutan ako ni Judah. Lola, aalis. Nahintong pagpapaalam ko sa akin nakita. Agad kong nabitawan ang hawak kong maleta. Nanlambot ang tuhod ko, nanginginig ang kamay kong inabot ang hawak ng hagdan. Isa-isang nagtalunan mula ang mga luha sa aking mga mata. Mula sa kinatatayuan ko'y tanaw ko si Lola nakahiga sa may sahig at duguan. Lola? Nanginginig na sabi ko habang nanlalambot na bumababa sa hagdan. Nakita ko pang tsinelas na nakakalat sa ibang baitang ng hagdan. Lola! Lola! Umiiyak na sabi ko. Gustong-gusto kong mabilis na makapunta sa kanya pero sobra talaga akong nanghihina. Sa ika-4 na baitang ay napaupo ako. Nagkanda hulog-hulog pa ang cellphone ko nang kinuha ko at mula sa aking bulsa. Bel! Nautal na sambit ko habang dinadayal ang number niya. Pero sa sobrang panginginig ng mga kamay ko hindi ko ito magawa ng tama. Ah! Frustrated na sigaw ko at saka ko naibato ang cellphone ko. Lola! Umiyak na tawag ko saka gumapang papalapit sa kanya. Agad kong inangat ang ulo niya. May dugo. Natatarantang sabi ko. Sheila? Nahintong pagtawag ni Judah nang mapakong tingin niya sa amin. Agad kong nakitang namuong luha sa kanyang mga mata. What the heck? Anong ginawa mo? Galit na sigaw niya na makabawi na siya sa pagkabato. Inilang hakbang niya lang ang malayong pagitan namin. Marahan niya akong tinulak nang siyang yumakap kay Lola. Lola, gumising ka please. Naiiyak na pakiusap niya. Wala siyang ginawa kung hindi alugin ito. Lola, please! Desperadong pakiusap niya. Please! Umiyak na pakiusap niya. Tawag ako ng ambulansya. Nautal na sabi ko. Lalapit pa lang sana ako sa telepono nang may angat at mabilis niya itong binuhat. Sasama ko, Judah! Tawag ko sa kanya. Stay away. Madiing sabi nito. Punong-puno ng galit ang bawat pagbigkas niya. Wala akong alam. Umiiyak na sabi ko. Pero hindi niya ako pinansin at saka nagdire-diretso sa kanyang sasakyan. Pagkasakay na pagsakay niya dito ay agad niya itong pinaharurot. Wala sa sarili akong umikot-ikot sa loob ng bahay. Gusto kong sumunod sa kanila pero hindi ko alam kung saan. Napagpasyahan kong i-text si Axel at kalaunan ay nag-text ako na sa ang ospital dinala si Lola. Wala sa sarili akong lumabas ng bahay at sumakay ng taxi. Pagkarating ko doon ay lakad-takbong aking ginawa. Naabutan ko silang lahat sa labas ng emergency room at lahat sila'y umiiyak. Ano ba talagang nangyari, Sheila? Umiiyak na tanong ni Belle sa akin. Agad naman lumapit si Axel sa kanya para suportahan ito dahil sa panghihina. Hindi ko alam. Nakita ko lang siya nakahiga na doon. Umiiyak na pagpapaliwanag ko. Siguro nahulog siya sa hagdan nung pinigilan niya ako. Wala sa sariling pag-iisip ko dahil marahil yun ang nangyari. Pero lalo nagbagsakan ng luha ko na lumapit ang isa sa mga tita nila at sinampal ako. Kapag may nangyaring masama kay mama, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo. Galit na sabi nito habang dinuduro-duro pa ako. Pero natapatakbo siya. Pabalik na lumabas ang doktor mula sa emergency room. The patient condition is stable but I'm sorry to say that she is in a coma. Malungkot na sabi ng doktor na lalong nagpaiyak sa kanilang lahat. Gumalang mga mata ko't nakita ko si Judah na nakaupo habang nakayuko. Tahimik lang ito pero mahigpit na nakakuyom ang kamao nito. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya para damayan siya. Judah, mahinang tawag ko sa kanya pero hindi niya ako pinansin.
Kaya naman na makalapit na ako sa kanya, hinawakan ko siya sa balikat pero mabilis niya itong tinabig. Umalis ka dito. Galit pero mahinahong sabi niya. Wala akong alam doon. Umiyak na depensa ko sa aking sarili. Umalis ka. Hindi kita kailangan dito. Galit pa ding sabi niya. Makinig ka naman. Pakiusap ko pa. Patuloy pa din ang aking pag-iyak. Tumingal na siya sa akin at binigyan ako ng isang matalim at nakakatakot na tingin. Umalis ka, Sheila. Hanggat kaya ko pang makapagpigil na hindi ka saktan. Pagbabanta niya. Pero Judah, makinig ka, wala akong... Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko ng padarag niya kung hinila kung saan. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa akin. Nang makarating kami sa parking lot ay padarag niya akong tinulak sa gilid ng kanyang sasakyan. Napasubsob ako sa may salamin sa likuran nito at natanaw kong upuan sa loob ng punong-puno ng dugo. Tinginan ko siya at nakita na kitingala ito habang patuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Alam kong galit ka sa akin. Pero hindi ko inaasahang aabot tayo sa ganito, Sheila. Galit na sabi niya, hindi pa din makapaniwala. Wala akong ginagawang masama, Judah. Hindi ko alam yun. Umiyak na sabi ko. Kung galit ka sa akin, dapat ako na lang. Hindi mo na dapat pang dinamay si Lola. Galit na sigaw niya. Judah naman, alam mo namang hindi ko magagawa yun. Gate ko. Putang ina! Sigaw niya sa kasinuntok ang salamin ng sasakyan niya na nasa gilid ko. Hindi nabasag ang salamin. Nakita ko nanginginig na binaba niyang kamay na pinasuntok niya. Maya-maya isa-isang nagtuluan ng dugo mula dito. Judah, may dugo ka! Nag-aalalang sabi ko. Hahawakan ko sanang kamay niya pero nilayo niya ito sa akin. Umalis ka na, Sheila. Seryoso at madiing sabi niya. Habang hindi nakatingin sa akin. Judah! Pakiusap ko. Umalis ka, Sheila. Huwag mong ipamukha sa akin na totoong sinasabi ng daddy mo. Seryosong sabi niya na ngayon ay tinitigan na ako. Baka nga tama siya. Maalis ka nga siguro talaga. Pinal na sabi niya at saka ako iniwan. Ano nga kayang nangyari sa lola ni Judah? Bakit ito nakahandusay sa sahig at duguan? Ano ang gagawin ni Sheila ngayong galit sa kanya si Judah? Malaman pa kaya ni Judah na dinadala ni Sheila ang anak nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.